Magandang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas and Advance Happy New Year. Panginoon ang Panginoon. At natanggap na natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Yes! Hallelujah! Hallelujah. Welcome po sa ating lahat. Tayo po muna yung manalangin. Tumayo po tayo saglit. Salamat po Ama sa pagmamahal mo sa aming Lord. Lord, sa buong isang taon, Panginoon, na kami po iningatan, Lord. Nagpala mo, Panginoon, binigay ang mga pangailangan naman. Salamat po, Panginoon. Alam mo, Lord, ang pagkakataong ito, Ama, ay kami po ay hihingi ng paspas sa inyo, Panginoon, para sa another years, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na paghawak po ng iyong likod sa kanila, ang iyong pong kamay ang nakahawak sa kanila, Panginoon. At kayo po ang magbabasbas sa kanila, Panginoon. Gagamitin mo lang ang Lord, bilang dalo yan ang pagpapala mula sa inyo, Ama. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Father God, sa iyong mga salitang ibabahagi sa umagang ito, Lord. Bigyan mo kami pangunawa, Panginoon, ito yung aming maunawaan, Panginoon. Salamat po, Ama, at ako bilang lingkod mo, bigyan mo ng katalinuhan, Panginoon, ito yung maibahagi ayon sa iyong kalooban, Ama. Pagpalain mo, Lord, ang mga salita, Panginoon. At ito po ang maging buhay sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, ito ang dalangin, Lord. Dalangin ko rin naman na kung meron mong may nararamdaman, pagalingin po, Lord. Salamat, Panginoon. Ang dalangin muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Welcome po sa lahat, sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga, ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos. Ito po ay halos naka-align din doon sa turo ni Pastor Paul kanina. Ay ng Panginoon, no? Salamat. Talagang kanina kita natin na sabi nga yung isang perlas ay talagang pilit ng isang tao na ito ay mabili at kapalit ay ang lahat ng meron siya. Salamat sa Panginoon. Naalala ko lang yung isang kwento na may isang tao na lalabas ng ospital at umiiyak siya nung nandun na siya sa cashier na para kong bayad. Sabi niya, bakit ka umiiyak siya? Dahil ba ang laki ng iyong bed? Sabi niya, hindi. Umiiyak ako dahil 2 oras lang ako na oxygen pero nagbayad ako. Pero habang buhay, binibigyan ako ng Panginoon ng niya, pero hindi ako sinigil. Umiyak siya dahil gano'n ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na yung buhay na ibinigay niya ay patuloy natin natatamasa, hindi tayo nagbabayad. Salamat sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. At sa umaga ito, gusto mo bang manalo? Yes. Gusto mo magtagumpay sa mundo ito at gusto mo bang makamit ang lahat ng pangako ng Diyos? Kapatid, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat. Sumunod muna tayo sa Panginoon. Yung pag-aaral ng iyong mga anak, sumunod ka lang sa Panginoon, makakapagtapos sila. Yung future mo, future ng pamilya mo, sumunod ka lang sa Panginoon. Amen. Ibibigay yun ng Diyos. Maging tapat lang tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. All in po tayo sa Panginoon. Ang lahat ng yan, ibibigay po yan ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Yayaman at yayaman ka. Amen. Yung mga pangarap mo sa buhay, hayaan mo. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Unahin mo lang ang Diyos. Huwag kang mag-alala sa lahat ng iyong pangailangan. Unahin mo lang siya dahil mayroon siyang pangako. Ibibigay po yan ng Diyos sa atin. Hindi po magkakamali ang salita ng Panginoon. May mga pinagdaanan tayo itong mga taon. Pakaayusin natin, pakalinisin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon para sa 2025. Ang pagpapala po ng Panginoon ay ating pong makamit. Amen. At ang biyaya po ng Panginoon, ang paspas ng Diyos na ating naman ating pong makamit. Magtiwala lang po tayo sa Lahat po ng ating pangailangan, ibibigay po yan ng Diyos.
Unahin lang natin siya. Kaya po ba natin isurrender ang lahat sa Panginoon? Amen. Ang ating family, ang lahat ng future nito, ang lahat ng pangailangan, at ang lahat sa buhay natin. Unahin natin ang Diyos. Sabi po dito sa pamagat, ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Sabi po ng Matthew 19 verse 29, sabi po dyan, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Kaya nagkwento kanina ni Paul na paano ko ba mabibili yung perlas? Sabi niya, anong meron ka? Hanap buhay, pera mo, trabaho mo, family mo, bahay mo, kotse mo, lahat ng yan ang kapalit itong perlas na ito. Ngunit nung maibigay yung perlas sa kanya, ang sabi ng tindera, ibabalik ko muli sa iyo yung lahat. Family mo, trabaho mo, kotse mo, tahanan mo, kayamanan mo. Sa Panginoon po, pag kinakatiwala natin sa Kanya ang lahat, yan po ay lalong iingatan ng Diyos. Ang ating family, lahat ng mga bagay na nasa atin at pinagkatiwala natin sa Panginoon, ibabalik at ibabalik, mananatili po sa atin yan. Hindi po yung piling maagaw ng kaaway kasi yan po ay nakapangalan sa Panginoon. Hindi po ito piling mawala. Kasi pag sa pangalan lang natin, pwede pa ito mawala. Pero pag nasa Panginoon po, hindi po ito mawawala at ito'y mananatili sa atin. Ang Diyos po ang mag-iingat sa lahat ng pinagkatiwala natin sa Kanya. Amen. Mahalin po natin ang Panginoon na higit sa lahat para ang lahat ng sinasabi sa Kanyang salita sa Matthew 19:29, ibibigay ng Diyos, iingatan ng Diyos. Ating mga magulang, mga kapatid, lahat-lahat ng nasa atin, ang Panginoon po ang siyang mag-iingat. At ang sabi po sa Matthew 20 verse 15, sabi po dyan, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Lagaya pong gawin ng Panginoon. Ang Panginoon ang bahala. Lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan, kaya pong ibigay ng Panginoon. May karapatan po siya sa lahat ng bagay na niya. Hindi po yan ipagkakait ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi po sa Matthew 21 verse 21 hanggang 22, sabi po diyan, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. 22, ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Amen. Purihin ng Panginoon kahit yung mga bagay, yung mga bundok, mga lahat ng mga malaking problema, pwede natin tanggalin, pwede natin palitan ng pagpapala, ang lahat ng yon pag ang Panginoon po ang ating pinagkatiwalaan. Lahat po ng yan ibibigay ng Panginoon at magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi po ng Matthew 21 verse 43, sabi po diyan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos ibibigay niya sa atin na ating mga anak, sa kanyang mga anak na masunurin sa Kanya. Kinukuha niya ito sa mga tatay na sabi ng Panginoon, nagpapakataas ay binababa, ngunit ang nagpapakababa ay itinataas. At yung kayamanan ay ng Panginoon, ibibigay sa kanyang mga anak. At ang sabi po sa Pilipos, chapter 4, verse 19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung kayamanan hindi maubos mula sa Panginoon, ibibigay po ng Diyos sa atin. Ibibigay po ng Panginoon ang lahat ng yan. Kaya huwag po tayo mag-alangan, mag-alinlangan sa ating paglilingkod sa Panginoon.
ibibigay po ng Diyos ang ating kailangan. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Itong taong ito, nakasigurado tayo sa pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin. Huwag lang tayong liliko, huwag lang tayong aalisanin niya na kung saan doon tayo nakapila sa Panginoon. Hindi mali sa isipan ko yung kwento yung isang tao na yung babae pero sa ibang bansa nangyari. Nakapila siya doon sa number 7. Kasi ang kanyang pera ay ibinigay na niya sa Panginoon. Kailangan niyang magkaroon uli ng another 3 months na budget para uli siya bago uli siya magkakaroon ng pera bago magkakasweldo. Sabi niya, mamalingki ka na, mag-grocery ka na. Nag-grocery siya ng napakarami. Sabi niya, ng Panginoon, pumila ka sa number 7. Pagdating niya doon sa number 7 counter, sabi nung lumipat na lang po kayo sa iba. Kasi mag-close po kami kasi kami ay kakain. Hindi dito na, mamaya po kami babalik. 1 hour pa bago kami bumalik. Naghintay lang siya doon at pagkatapos naghintay, maya-maya bumalik na yung sa counter na ng pagbabayad. Saka siya nagbigay ng kanyang mga pina-pals na niya lahat yung kanyang pinamili. At makatapos ng pals na pinamili, biglang nag-announce doon sa loob ng mall. Sabi niya, dahil ngayon po ay ating 7th year anniversary, ang nasa number 7 po ay libre ang kanyang grocery. Lahat ng kanyang pinamili ng 3 months niyang budget ay hindi po niya binayaran dahil siya ay nalibre. Dahil sumunod siya sa sinasabi ng Panginoon. Hindi siya lumiko, hindi siya lumipat, kundi nanatili siya doon sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Pag tayo po'y mananatili sa Panginoon, sa taong ito na po yung time na makararating tayo dun sa counter na kung saan doon ibibigay ng Panginoon yung kanyang pangako sa atin. Kaya huwag po tayong kikiluwag tayong liliis ng linya natin. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Sabi nga kanina ni Paul, pinalo man. Sabi nga niya, pinalo ako, pero nanatili sa Panginoon at may pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanya. Salamat sa Panginoon na sa taong ito, nakatutok tayo, nandun tayo sa sentro ng ating pagpapalang ibibigay ng Diyos. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Dahil ang sabi niya, sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Hindi po nauubos ang kayamanan ng Diyos. Hindi po tulad ng kayamanan ng mundo na uubos. Ang kayamanan ng Diyos hindi po nauubos pag tayo po'y nagiging tapat sa Kanya. Huwag tayong lilihis sa Panginoon. At ang araw po ito ay tinakda ng Panginoon para tayo ay paspasan ng Diyos. Para ibigay ng Panginoon yung Kanyang paspas sa atin sa buong taon na namang daraan at tayo iingatan ng Panginoon. Tandaan nyo, lahat ng narito kayo sa susunod na taon. Dahil ang paspas ng Panginoon igagawad niya sa bawat isa sa atin at pagpapalain kayo ng Diyos. Ibibigay ng Panginoon yung ating mga pangailangan. Tayo po ay pinili ng Diyos. Pinili po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo ang pumili sa Panginoon. Siya ang pumili sa atin. At sabi niya sa kanyang prophecy kanina, manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong kikilo, huwag tayong lilihis, at makakamit natin yung tagumpay na ibibigay ng Diyos sa atin. Ibibigay po ng Panginoon ang ating mga kailangan. Kaya sa umaga po ito, after po ng ating pong anointing of oil, sa kanilang po kayo magbibigay ng alay sa Panginoon. Wala na pong magcha-challenge ng giving. After po may pag-pray, saka na lang po magbibigay. I-prepare nyo yung inyong mga ibibigay sa Panginoon at pag naipag-pray, saka po kayo magbigay sa Panginoon. Bumalik kayo sa upuan nyo, manalangin, at after matapos ang lahat, saka po magbabasbas po ang Panginoon.
Salamat sa iyong sa hapon ito, sa bagang ito na ibinigay ng Panginoon. Ramdam na ramdam natin ang kanyang presensya. Hallelujah. Kakaiba ang lingkong ito, kakaiba ang araw na ito na binigay ng Panginoon sa atin. Special po talaga na kagabi habang ako'y nananalangin doon sa langis na gagamitin. Pinakita ng Panginoon ang mga anak niya na talagang bibigyan niya. May mahuulan talaga ng pagpapalaya ng Diyos. Salamat sa Panginoon na ito na yung katuparan na ibibigay ng Diyos sa atin. Palakihan po ng pananampalataya sa Diyos. Palakihan po ng puso sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi po mauubos ang kanyang kayamanan na kaya ibigay sa atin. Kaya sa umaga pong ito, manatili lang po tayo sa ating upuan. Una po muna ipapag-pray si Pastora, tapos yung lahat ng aking family, tapos pamilya na po, yung mga kabataan, mag-ipon-ipon, at sila'y sama-sama rin ipapag-pray. Salamat sa Panginoon. Tayo po yung bukod tayo yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umaga nito. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita, Father God, na kanilang napakinggan, magkaroon po ito ng huwag sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Ama, na wala pong lilihis ng daan, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak sa mga Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.